So ano, tama ako, di ba? Si Rosel yung kasama mo habang dinidedma-dedma mo na naman yung mga tawag ko. Pwede ba, Via? Bakit ba hindi yung bumabagsak na finances natin ang asikasuhin mo? Tama na. Pagod na pagod ako. Tama na. At ako, hindi ako napapagod, Chris. Alam mo, kung sinusunod mo lang yung mga gusto ko, edi sana wala tayong problema. Yan. O di lumabas din ang totoo. Yung gusto mo lang ang dapat masunod. Pero yung pakiramdam ko, wala kang pakialam, di ba? Hello, Chief? Opo. Totoo, ha? Sige po, pupunta ako dyan ngayon din. Chris? Bakit? Ano nangyayari? Si Chief tumawag. Nahanap daw nila si Tyrone buhay. What? Oo. At pupunta ako. Kailangan ko siyang makausap. Teka, bakit kailangan mo pang pumunta doon? Para saan? Hindi mo naman kaano-ano si Tyrone para maging ganyan ka ka-concern sa kanya? Alam mo ba, parang anak ko na rin si Tyrone? Alam mo ba yon? Tsaka isa pa, kailangan ko malaman kung sino gumawa sa kanya nito. Kaya kahit anong sabihin mo, aalis ako. Mabuti na lang taplis lang yung nangyari sa'yo. Buti nga may tumulong sa akin. Yung kwento ko po sa inyo. Doon din po ako tumira ng ilang araw din. Sino yun, Nay? May isang babaeng tumulong sa kapatid mo nung nahulog siya sa tulay. Akala ko, mabuting tao siya. Hindi pala. May problema siya sa pag-iisip. Nay, kinulong niya ako. Mabuti pala, nakatakas ka. Dapat managot siya sa mga ginawa niya sa'yo. Oo nga. Pinunta na siya ng mga polis. Sana mahuli siya bago may masaktan siyang iba. Nakakabwisit talaga yung kuya mo. Wala nang ibang inisip kundi yung Tyrone at Rosel na yun. Nakausap ko na si Kuya. Ang sabi niya, gusto lang naman daw niyang kamustahin si Tyrone. So mas mahalaga pa ba yun kaysa sa akin? Alam mo, yung kuya mo, di ba, nangako siya sa akin noon, he will do everything, anything to save our marriage. Pero hindi naman niya ginagawa eh. Hayaan muna natin si Kuya. Basta kahit anong mangyari, ipaglalaban ko ang kuya mo. Kahit magkamatayan pa. Halos pinapatay ko na nga si Rosel at Tyrone para lang ma-preserve ang marriage namin. Kaso nakaligtas ang mga hayop. Huwag sana akong sumapit. Oh God, ayokong makulong. Hawak mo na si Tyrone. Bakit hindi mo pa ginawa ng paraan? Ang daling sabihin, ano? Di ba? Magdamag nga ako naghanap eh. Tamo, umaga na nga, oh. Ang liwanag na, ang dami ng tao. Paano ko magagawa ng masama si Tyrone? Darius, sayang yung pagkakataon. Ito na sana yun, no? Bakit pinakawalan mo pa siya? Kaya mo, paplano uli ako na para hindi tayo sumabit sa susunod.
Lapin niyo dyan, ha? Bok, nakita mo? Wala eh. Ikaw ba? Hindi nga eh. Baka nandiyan, hanapin na natin. Hindi ninyo ako mahuhuli. Hindi ako papayag. Babalik ako. Sinusumpa ako. Nakatakas si Angel. Pero patuloy pa rin ang paghahanap namin sa kanya. Dapat lang. Delikado ang babaeng iyon. Mamaya kung sino pang ibang mabiktima niya. Pero... naawa po ako sa kanya. May problema po siya sa pag-iisip. Kailangan niya ng tulong ng doktor. Alam mo anak, napakabait mo talaga. Sa kabila na lahat ng ginawa niya sa'yo, nakukuha mo pa rin siyang intindihin. Pero Nay, di naman niya ako sinaktan. At sa tingin ko, wala naman siyang masamang intensyon. Kailangan niya ng taong magmamahal sa kanya. At sana mahanap niya yun sa tamang paraan. Siguro nga, mas mabuti kung mag-focus na lang muna tayo sa ugat ng lahat ng mga nangyayaring ito. Tyrone, yung mga lalaking dumukot sa iyo, sila ang kailangan na mahuli. Gumagawa na kami ng sketch ayon sa description ni Tyrone tungkol sa dalawang salarin. Dapat po talagang managot sila. Gusto rin namin malaman yung dahilan kung bakit kami dinukot. Sige po. Salamat po. Tarantado ka? Dahil sa kapalpakan mo, pati ako ngayon nanganganib. Hindi ko rin naman kinusto to. Tsaka ginawa ko naman lahat, di ba? Talagang maswerte lang yan si Tyrone na yan. Hindi ka dapat mahuli. Tumakas ka na. Magpakalayo-layo ka hanggang may oras pa. Kailangan ko ng pera. Sige, sige. Magpapadala ako. Basta ha, lumayo ka muna. Huwag ka magpapahuli. Hindi ako dapat madawit dito. Hindi ako dapat makulong. Not now. Not ever.